Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga supporters ni Daddy Frankie Officials, Aling Rochelle Vlog, sa buong team Daddy Frankie, at saka sa lahat po ng mga viewers natin, supporters sa Ang Sulok Makoy na Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat, at sana po ay safe tayong lahat. Ito na naman si Kapitana ni Heights. Magbibigay na naman po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga nangyayari ngayon sa mga beneficiary po ni Daddy Frankie. So kahapon, no, meron pong mga umiingay, no, sa social media dahil nga po sa kinuha lahat, take note, lahat ng mga beneficiary ni Daddy Frankie doon sa kanyang shelter, no. So wala pong naiwan doon, and medyo nalungkot ako, guys, kasi kasama pala doon si Tatay Kalex. Si Tatay Kalex po yung huling na i-vlog at natulungan ni Daddy Frankie dahil siya po ay may katarata, no, at hindi na po siya makakakita at siya po ay naninirahang mag-isa, no. So dinala ni Daddy Frankie doon sa kanyang shelter para po maipagamot, maalagaan pansamantala, at okay na nga po na operahan na, natanggal na yung katarata sa mata niya, at kailangan na lang ng mga follow-up check-up, at kailangan talaga na i-monitor yung kanyang gamot kasi yung eye drop na ilalagay dun sa mata niya is every 2 hours, no. Talagang pinagpuyatan ni Daddy Frankie at ni Yaya Feli, and then nitong huli ay nagiging 4 hours na every 4 hours, and then meron siyang mga vitamins and mga gamot na iniinom, and then meron pa po siyang mga follow-up check-up sa darating na mga araw, no. So nakakalungkot kasi pansamantala lang naman sana na nandoon si Tatay Kalex kay Daddy Frankie para matutukan yung kanyang gamutan, and if time will come na okay na siya, ay uuwi na po si Tatay Kalex kasi sabi nga niya malakas pa naman siya, kaya pa naman niyang mamuhay, no. So pati pala si Tatay Kalex ay kinuha po doon sa shelter, no. Sana man lang, no, in consideration, dahil kahit si Tatay Kalex lang iniwan mo na doon, no, for consideration na meron po siyang gamot talaga na pinaka-importante na tutukan kasi operation po yung ginawa sa mata niya, no. So masasayang yung gamutan, masasayang yung treatment kung hindi po yun masunod. Although na yes, may mga staff naman ang DSWD doon sa facility nila, pero iba kasi yung naumpisahan na ni Daddy Frankie. But ganun pa man ay sana po, no, sana talaga matutukan para mabigyan po ng panibagong liwanag yung mata ni Tatay Kalex na matagal na po siyang nawalan ng paningin. And take note, guys, kinuha doon si Tatay Kalex sa shelter ni Daddy Frankie. At alam niyo yung nakakalungkot, nung sinabihan ni Daddy Frankie si Tatay Kalex na kukunin na siya, ayaw ni Tatay Kalex. Sabi niya, dito lang ako. Kasi ramdam ni Tatay Kalex yung totoong pagmamahal at pag-aalaga ni Daddy Frankie. Yung totoong pagpapakita ng concern, no, at talagang nag-aalala sa kanya kasi ilang taon na siya nagsasuffer ng kanyang katarata at hindi nakakita. Wala pong tumulong kay Tatay Kalex, no. Pero nung time na tinulungan ni Daddy Frankie, pinagamot, pinaopera, ngayon okay na, naghihintay na lang ng recovery, saka pa po siya kukunin ng ibang tao na hindi naman po tumulong sa kanya, no. So yun yung nakakalungkot minsan, guys, no, nung walang tumutulong, walang pumapansin. Na kung tutuusin, ito yung mga dapat tutukan ng ahensya ng gobyerno. Ito yung mga kababayan natin na mga senior citizen kasi may programa po ang gobyerno para po sa mga senior citizen natin, para po sa mga PWD kasi si Tatay considered as PWD kasi meron po siyang problema sa mata, hindi makakita, no. Pero ilang taon na nagtitiis si Tatay, hindi po ito nabigyan ng pansin, wala po taong tumulong. Pero nung time na tinulungan ni Daddy Frankie, dito na po pumasok yung ahensya ng gobyerno na kung tutuusin, napaka-unfair kasi kumbaga nasimulan na ni Daddy Frankie, di ba? Andoon na siya sa proseso na naghihintay na lang talaga ng pagpapagaling ni Tatay Kalex, no. So sana, kasi ang pagkakasabi doon ay parang isasauli siya doon kay Barangay Kagawad na yung amo niya, no. So sana matutukan ni Barangay Kagawad kasi kung tutuusin,
no, ay hindi naman talaga niya pamilya yon, no? So, doon kay Daddy Frankie, ang ganda ng sitwasyon ni Tatay Calix. Nakakain siya sa oras, nakakainom ng gamot sa oras, maganda yung lugar na tinutulugan niya, no? Tapos meron taong talagang nag-aalaga at nakatutok sa kanya, no? So, ayan, sana lang, no? Sana lang talaga ipagdasal natin na gumaling na si Tatay Calix at makakita na siya muli. Kasi sanay na siyang mamuhay mag-isa pero, no, kung makakita na siya, mas maging magaan po yung kanyang pamumuhay, no? So, sana lang, no, itong mga ahensya sa gobyerno ay makipagtulungan dito sa mga taong may concern, yung mga totoong may concern dito sa mga kababayan nating napapabayaan na, no, na kung tutusin ay mayroon naman tayong programa, no, na para sa mga ganitong klaseng mga kababayan, no, para sa mga senior citizen and mga PWD na kung tutuusin, tinuturing po silang priority, no, na dapat bigyan talaga ng pansin at unahin bago pa man yung iba. Pero nakakalungkot na sila pa yung mga napapabayaan at merong mga concerned citizen, may mga totoong charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie na tumutulong ay parang iginigiit or ginigipit pa dito sa kanilang pagtulong, no? So nakakalungkot talaga isipin, guys, lalo na, no, tayo may mga magulang din tayo, no, parang nilalagay natin yung sitwasyon natin sa magulang natin doon sa kalagayan ni Tatay Calix. Napakasakit isipin na si Daddy Frankie, alam naman natin na sobrang napaka-family oriented, mapagmahal sa pamilya, lalong-lalo na sa tatay niya na talagang iniingatan at minamahalan niya, no? So ayan, guys, sundan lang po natin yung kwento ng buhay ni Tatay Calix at sundan pa natin yung mga vlog ni Daddy Frankie kung ano pa yung magiging update, no? So maraming salamat and God bless everyone.